Sa halagang 5 euro lang, pwede mo na ma-experience ang viral na Eiffel Tower waffle croissant dito sa Paris. Today, pupunta ako sa place kung saan may kita, mabibili at matitikman natin yung sikat na Eiffel Tower waffle croissant na ilang beses ko na nakikita online. And bukod dyan, makakapag-banding din kami ng friend ko na almost after 1 year rin kaming hindi nagkita. Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of my life here in France. Today, samahan nyo ako dahil pupunta tayo sa isang sikat na tourist spot dito sa Paris na ilang beses ko na nakikita online at ito nga ang Madam kung saan may kita at matitikman natin yung very Instagrammable Eiffel Tower shaped pastry. And because today is a little reunion with friends, a little Paris adventure, and one of those moments na dati nakikita ko lang to online. Pero ngayon, ako na mismo ang nakaka-experience. So tara, sabay-sabay nating puntahan at tignan kung worth it ba talaga ang viral na Eiffel Tower waffle croissant na to. Actually, matagal na talaga naming plano ng friend ko ang magbanding. Pero dahil pare-pareho kaming busy sa work, kaya laging nauudlot until finally nagkaroon din kami ng pagkakataon. Minsan kasi talaga no, kapag masyado mong pinaplano ang mga bagay-bagay, mas lalong hindi natutuloy. Kaya minsan yung spontaneous na biglang yayaan, yun pa yung natutuloy. Actually, yung last time na nagkita kami, nagsisimula pa lang akong mag-aral ng French dito sa France. And today, kasama rin pala namin yung isa pa naming friend na kaka-birthday lang. So, parang perfect timing din talaga na makapag-banding kaming tatlo. By the way, kung matagal nyo na nakikita sa Instagram, yung Eiffel Tower shaped pastry na to, baka isa rin kayo sa napapatanong saan ba talaga to. Ang name ng shop na to ay Madam at located sa 28 Rue d'Aboukir, Paris, sa 12e arrondissement. At para sa amin, ang pinili naming route ay Line 9 Havre Marta, then Line 3 hanggang Bourse. Then from Bourse, around 3 minutes walk na lang papuntang shop. Kaya ito ang pinili naming route dahil mas convenient para sa amin compared sa ibang options sa may mas mahabang walking distance. And buti na lang talaga nung araw na to, medyo maganda yung weather. May kainitan pero carry lang. Mas okay na yung ganito kaysa umuulan habang naglilibot kami. Pagdating namin sa Madam, meron nga siyang pila. And take note, weekday pa to. So imagine niyo na lang kung weekend pa to. And habang nakapila kami, may mga customers din na patuloy dumarating. Kaya kung pupunta kayo dito, especially kung weekend, just prepare yourselves for a little waiting time. Pero hindi naman boring ang paghihintay kasi habang nasa line ka, unti-unti na rin nilang pinapasa yung menu. Kaya habang naghihintay, nakakapag-decide ka na rin kung anong gusto mong orderin. And once turn mo na, dun ka na makakapag-decide kung anong preferred mong orderin. May tablet na provided para dun o order. Then after that, payment sa cashier, then wait for your order. Pero one thing na dapat yung malaman, na take out focus talaga yung place na to. Kasi maliit lang yung shop, kaya limited lang yung seating. May ilang spots inside pero kapag crowded, hindi talaga siya yung place na uupo ka na matagal at magre-relax. Kaya ang ginawa namin, order muna, then picture taking agad while waiting. And speaking of waiting, ito yung isa sa favorite part ko, yung ma-witness ko ang pag-prepare ng pastry. Kasi ang satisfying ng panoorin habang nilalagyan nila ng filling at dinidip sa chocolate. Kaya naintindihan ko rin kung bakit nag-viral siya. Kasi hindi lang siya basta pagkain, it's also an experience. At syempre, very Parisian souvenir. Pero make it edible. Then, after makuha yung mga orders, naghanap na kami ng maayos na place kung saan pwedeng kumain. But before anything else, syempre aesthetic shot muna ulit. Kasi sayang naman yung effort sa pagpunta dito kung hindi tayo magkakaroon ng aesthetic shots. Buti na lang din may bench nearby kung saan karamihan sa mga customers dun din nakain. Kaya dun na rin kami nagsettle. And finally, taste test time. First bite, honestly, sobrang nagustuhan ko siya. Especially yung chocolate dip kasi may slight crunch sa labas, warm and buttery yung pastry. For me, perfect na perfect lang yung lasa at hindi siya sobrang tamis. At dahil croissant style pastry siya na niluluto sa waffle press, iba rin yung texture niya compared sa usual Belgian waffle na naisip natin kapag narinig natin yung word na waffle. So now, let's talk about the price naman. Kung magkano ba? Yung basic Eiffel Tower shape waffle croissant starts at 5 euro only. Then may additional charges depende sa toppings, fillings, drinks, and packaging. Yung friend ko nag-add siya ng pistachio filling which was around 2 euro additional. Ako naman nagpa-dip ng pink vanilla chocolate around 1 euro additional. And for drinks naman, may iba't ibang options depending on what you choose. Nasa around 7 euro to 8 euro yung drinks. And since hindi ako coffee and matcha person, ang in-order ko na lang ay pink lemonade. At syempre dahil gusto ko rin maging aesthetic, ginrab ko na rin yung aesthetic box. May additional cost din ng aesthetic packaging. So itong in-avail ko around 3 euro. Pero kung budget conscious kayo, pwede rin naman yung basic packaging ang piliin nyo. Another additional cost pero 1 euro only. Pero kung gusto nyo na wala, pwede namang hawakan nyo na lang. Pero ako, alam nyo naman ako na gusto natin ng aesthetic. Kasi once in a while lang to, kaya ginuko na. And honestly, habang hawak ko yung Eiffel Tower shape pastry na to, sobrang happy ko talaga. Kasi dati nakita ko lang talaga siya online. And ngayon nakapunta na ako at natikman ko na rin. Because for me, it's more than just food. It's one of those moments na mapapasabi ka talaga ng, wow, nandito na pala talaga ako. Kaya kung pupunta kayo dito sa Paris at gusto nyong itry itong Eiffel Tower
Tower waffle pastry. You can save this place, Madam, and located siya at 28 Rue d'Aboukir, Paris. Current listed opening hours are 10 a.m. to 7 p.m. Monday to Thursday, then 10 a.m. to 8 p.m. Saturday, and 10 a.m. to 7 p.m. Sunday. Pero syempre, nababago rin minsan ng opening hours, especially during holidays or special occasions. And a little reminder to expect the queue. At wag din mag-expect na malaking dining area because the shop is small and mainly take-out focus. Kaya kung gusto nyo na mas relax na kain, kumuha na lang kayo ng order, then look for a nearby place where you can sit and enjoy it. So yun lang, salamat sa pagsama. Don't forget to follow Kimi in France. A biento. Bye!